Paano mo nga ba malalaman na nahuhulog ka na mahal mo na ang isang tao? Ano nga ba ang pakiramdam kapag nagmamahal ka? Kapag minahal ka pabalik ng taong mahal mo? Sabi nila, ang tunay na pagmamahal ay isang desisyon. Pinili mong mag-commit sa isang tao dahil mahal mo siya. Pipiliin mo siya araw-araw at ipaparamdam mo kung gaano mo siya kamahal. Ngunit paano kung kahit kailan naman, hindi ko naramdaman kung ano ang tunay na pagmamahal? Paano ko masasabing pagmamahal na yung nararamdaman mo? Julia, tawag sa akin ni Missy na nagpabalik sa akin sa wisyo. Ha? Napalingon ako sa kanya na wala pa rin sa tamang pag-iisip. Gusto mo na ba siya? Tanong niya ulit. Kung natatakot kang gustuhin siya, wala namang masama. Malaya naman tayong gustuhin at mahalin ang taong gusto at mahal natin. Wala namang batas na bawal mong mahalin ang isang tao dahil sa estado niyo sa buhay. Yung mga tao lang naman ang nag-iisip ng hindi pwede. Mahabang litanya niya. Hindi ko alam. Sagot ko. Bumuntong hininga naman siya at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Pakinggan mo to. Saad niya tinuro ang dibdib ko kung nasaan ang puso ko. Pakinggan mo to. Pero huwag mong kakalimutang gamitin ito. Tinuro naman niya ang sentido ko. Hindi naman pwedeng palagi mo nalang susundin ang puso mo. Baka masaktan mo pala yung sarili mo. Kasi alam mo, kapag nagmamahal ka, kaakibat mo na yung pagmamahal mo sa sarili mo. Para kung sakaling iwan at saktan ka man ng minamahal mo, hindi mo mawawala ang sarili mo sa proseso. Dagdag pa niya. Sobrang seryosa ng boses ni Missy. Ramdam ko yung bawat salitang sinasabi niya at naiintindihan ko ang gusto niyang sabihin sa akin. Salamat, Missy. Sinserong saad ko sa kanya. Ano ka ba? Kaibigan mo ko. Responsibilidad kong protektahan ka. At itama ka kung sakaling lumiliko ka na. Nandito lang ako parati para suportahan at gabayan ka. Saad niya. Lumipat naman ako sa upuan at tumabi sa kanya. Salamat, Mama Missy. Saad ko at niyakap siya patagilid. Baliw! Natatawang saad niya at niyakap din ako pabalik. Pagkatapos naming kumain ni Missy, bumalik naman ako sa trabaho habang siya naman ay umalis na. Pero bago siya umalis ay may sinabi pa siya sa akin. Gawin mo ang ikasasaya ng puso mo. Hindi ko alam pero nung sinabi niya yun, ang unang pumasok sa isip ko ay si Queen. Hindi ko rin alam pero senyales na siguro yun. Ilang minuto na akong nakatitig sa cellphone ko. Kinakagat ko ang pangibaba kong labi. Nilalaro ko ang ballpen na hawak ko para lang maibsan ang kabang nararamdaman. Pabalik-balik ang tingin ko sa cellphone at saka sa computer sa harapan ko. Hindi ako makapag-focus sa trabaho dahil sa ginagawa ko. Nagdadalawang isip ako kung iti-text ko ba siya o hindi. Gusto ko siyang batiin pero nahihiya ako sa kanya. Lalo pa tinanggihan ko siya kanina at medyo sinungitan ko pa. Baka naman kasi busy siya at nakakahiya naman kung madedistorbo ko siya. Buong maghapon lang akong nakatingin sa cellphone ko at walang nagawang trabaho. Nang oras na ng uwian, mabilis kong niligpit ang mga gamit ko at agad na umalis sa opisina. Habang naghihintay ng masasakyan sa labas, tinawagan ko si Missy. Hindi kasi ako mapakali at hindi alam ang dapat na gawin ko. Alam mo ba kung saan ang opisina niya? Tanong ko kaagad pagkatapos niyang sagutin ang tawag ko. Tumitingin-tingin ako sa paligid para maghanap ng masasakyan. Nanatili sa tapat ng tenga ko ang hawak na cellphone habang nag-aabang ng pwede kong masakyan. Nino? Tanong ni Missy sa kabilang linya. Bumuntong hininga ako dahil sa pag-arte niyang hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ko. Napairap ako sa kawalan. Sabihin mo na lang kasi. Naiinip na saad ko sa kanya. Ay? Nanunodyo ang tono ng boses niya pero hindi ko na yun pinansin pa. Narinig ko ang malakas niyang pagtawa, kaya inilayo ko sa tenga ko ang cellphone. Nang hindi ko na narinig ang tawa niya, inilapit ko ulit yung cellphone sa tenga ko at naghintay sa isasagot niya. Anong plano mo ha? Sasama ka sa Tagaytay? Iba nang kasama nun. Napairap ako sa sagot niya. Kung nandito lang siya ngayon sa harapan ko, baka nahila ko na ang buhok niya. Kaibigan ko ba talaga to? Opisina lang ang tinanong ko. Ang dami mo nang sinabi. Sagot ko. Sus! Ayaw mo lang na iba yung isasama niya sa Tagaytay eh. Aminin mo na kasi. Tudyo niya pa sa akin. Oo na. Sabihin mo na kung saan yung opisina niya. Irita kong sagot na tinawanan niya lang din naman. Narinig kong kinikilig siya sa sinabi ko. Kahit nakaramdam ng hiya dahil sa sinabi niya, hinayaan ko na lang. Ikaw na pupunta ha?
Baka ibang mapuntahan yan. Malisyosang saad niya na nagpainit ng pisngi ko. Ni hindi iyon sumagi sa isipan ko. Pero dahil sa sinabi ni Missy, hindi ko naiwasang pigilan ng sarili. Paniguradong namumula na ng husto ang pisngi ko ngayon. Lalo na't naisip ko ang mga halik niya sa akin noong nakaraan. Loka, babatiin ko lang siya. Depensa ko naman sa sarili. Sus, pwede mo namang i-text. Gusto mo lang makita yung mukha niya eh. Ang dami mong sinasabi, Missy. Naiinip kunwaring sagot ko. Tss, oo na, sagot niya. Binigay ni Missy ang address ng opisina ni Queen. Hindi ko alam kung ano ang nakain niya at kung ano-anong mga advice ang mga sinabi niya sa akin. Umuo na lang ako pero labas sa kabilang tenga ang mga sinabi niya. Ni wala nga akong maintindihan at maalala eh. Hindi rin naman nagtagal, nakasakay na ako ng taxi. Bago ako nagpahatid sa opisina ni Queen, bumili muna ako ng isang maliit na cake at isang kandila sa nadaanan naming bakery. Mabilis din naman akong nakarating sa opisina ni Queen. Sabi ni Missy ito daw yung main building ng mga negosyo ni Queen. Hindi rin naman malayo mula sa pinagtatrabahuan ko ang opisina niya, kaya nakarating din ako kaagad dito. Good evening, ma'am. Bati sa akin ng guard nang makapasok na ako sa building. Ngumiti naman ako sa kanya at bumati rin pabalik. Dumiretso kaagad ako sa reception area para magtanong. Good evening, ma'am. Bati sa akin ng receptionist at ngumiti sa akin. How may I help you? Tanong sa akin ng receptionist. Ngumiti naman ako sa kanya at bumati. Nandito ba si Queen? Nag-aalinlangan at nahihiya kong tanong sa kanya. Sir Queen, ma'am? Panigurado niya. Oo. Kagatlabing sagot ko sa aniya at hindi na iwasang mapatingin sa paligid. Nag-uuwian na ang ibang mga empleyado. Do you have an appointment with him, ma'am? Tanong niya. Mariin ko namang nakagatang mga labi ko nang matantong wala akong appointment sa kanya. Wala eh, nakangiwing sagot ko. Pero kilala niya naman ako. Sagot ko sa kanya. Name po? Tanong niya. Julia Delgado. Kaagad kong sagot. Wait lang po ha. Saad niya tumango naman ako. Kinuha niya ang telephone sa gilid at nagdial. Good evening. Bati niya sa kausap sa kabilang linya. Nandyan po ba si sir? Okay, thank you. Saad niya at pinatay na ang tawag pagkatapos. Nandyan ba siya? I asked her. Full of hope that is in his office right now. I'm drumming my fingers on my thighs with anticipation. I'm sorry ma'am, but Sir Quinn is not around. May dinner meeting po siya. Sagot niya. Nawala naman ang ngiti ko at tumango sa kanya. Huminga ako ng malalim at tinigil ang paglalaro sa mga daliri ko. Babalik ba siya dito? Tanong ko. Baka kasi babalik pa siya dito pagkatapos ng meeting niya. Tsaka sayang naman yung pinunta ko rito. Baka magkasalisi kami. Sorry ma'am, hindi ko po alam eh. Sagot niya naman sa akin. Sige, salamat. Sagot ko. Ngumiti naman siya sa akin. Gumanti naman ako ng ngiti bago tumalikod sa kanya. Bagsak ang balikat kong tumingin sa paligid. Halos lahat ng mga empleyado dito ay pauwi na. Isa-isa na ring pinapatay ang mga ilaw sa buong building at lumalalim na rin ang gabi. Dala-dala ang maliit na box ng cake. Umupo ako sa isa sa mga couch na nasa receiving area. Nasa ibabaw ng kandungan ko ang box ng cake at tahimik akong nakaupo sa couch para hintayin siya. Medyo nakaramdam pa ako ng hiya dahil sa tinginan ng ibang mga empleyado sa akin habang naglalakad paalis. Hindi ako mapakali habang tinitingnan ng oras sa cellphone. Halos 2 oras na akong naghihintay dito. Ni anino ni Queen ay hindi ko pa nakita. Sumasakit na ang pangupo ko sa kakaupo rito at kakahintay sa kanya. Ma'am? Napapitlag ako nang may humawak sa balikat ko. Nang tingalain ko kung sino, ang guard pala. Napaayos naman ako ng upo at napatingin sa guard na nag-aalalang nakatingin sa akin habang may hawak na flashlight. Pasensya na ma'am, magsasara na kasi kami, saad niya. Napatingin naman ako sa paligid. Ako na lang natira dito at itong guard. Wala nang ibang empleyado akong nakita maliban sa guard. Maging ang receptionist kanina ay nakauwi na. Hindi ko na malaya na kanina pa pala ako naghihintay at ako na lang mag-isa dito. Nahihiya akong tumayo at inayos ang suot kong blouse. Hawak-hawak ko ang box ng cake at ang bag ko. Sige po kuya, pasensya na po. Saad ko at yumuko dahil sa naramdamang kahihiyan. Ayos lang po ma'am, ingat po kayo pa uwi. Opo, salamat po. Saad ko pagkatapos ay agad nang lumabas ng building.
Huminga ako ng malalim pagkalabas ko ng building. Talaga ngang sobrang tagal kong naghintay dahil konti na lang ang mga dumaraang sasakyan at sobrang dilim na sa labas. Tanging ilaw na lang mula sa bilog na buwan sa kalangitan kasama ang libu-libong mga bituin ang nakapalibot rito. Naglakad ako para maghanap ng masasakyan pero mukhang mahihirapan akong makahanap ngayon. Kung may sasakyan man, puno naman ang mga pasahero. Kinuha ko ang cellphone ko sa bag at magte-text na sana ako kay Missy para magpasundo. Nang may nakita akong anino mula sa likuran ko. Ilang beses pa ba akong mamalasin ngayong araw? Malapit na akong kumota. Natulos ako sa kinatatayuan ko at hindi ko alam ang gagawin. Nagdadalawang isip ako kung tatakbo ba ako o hihingi ng tulong. Sobrang bilis din ang tibok ng puso ko dahil sa matinding kaba. Ilang posibleng senaryo at pwedeng mangyari sa akin ang naglaro sa isipan ko. What are you doing here? Muntikan ko nang mabitawan ng hawak na box nang marinig ko ang boses niya. Gusto ko tuloy maiyak dahil sa ginhawang naramdaman na siya lang pala yun. Walang sabi-sabi akong humarap sa kanya at agad siyang niyakap. What are you doing here, Julia? Tanong niya ulit. Hindi ako sumagot sa kanya. Mas niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Sobrang nakahinga ko ng maluwag sa nalaman. Akala ko kung sino. Sagot ko. Pagkatapos ko siyang yakapin ng ilang minuto ay kumalas na ako sa yakap at lumayo ng kaunti mula sa kanya. What are you doing here? Tiningnan niya ang relo niya at tumingin ulit sa akin. Hindi ko siya masyadong makita dahil nakatalikod siya sa ilaw. Julia! Galit niyang saad sa akin. Mula sa relo sa pulsuhan, inangat niya ang tingin sa akin. Nakita ko ang galit at pag-aalala sa mga mata niya. Tinaas ko na lang ang box na dala ko at awkward nang umiti sa kanya. Napatingin naman siya sa hawak ko at napabuntong hininga. Lumambot ang mata niya dahil sa nakita at inisang hakbang ang distansya naming dalawa. Inakbayan niya ako at inakay papunta sa sasakyan niyang nakaparada lang sa malapit. Saan tayo pupunta? Nagtataka kong tanong sa kanya nang makapasok sa loob ng sasakyan niya. My place, sagot niya sa akin. Isinara niya ang pintuan sa gilid ko at umikot papunta sa kabilang pinto. Pagkapasok niya sa loob ng sasakyan ay agad niya itong pinaandar paalis sa lugar. Mahigpit ko namang hinawakan ang dalang box ng cake sa kandungan ko at tahimik na naupo lang. Mga ilang minuto ay lumiko siya papunta sa ground floor ng isang matayog na building kung saan ang parking lot nito. Nauna siyang bumaba at pinagbuksan ako ng pinto. Sa loob pa lang ng elevator ay halatang mga mayayaman ang mga nakatira sa building na ito. Kulay ginto ang loob at napaka-sopistikadong tignan sa simple at marangyang paraan. Akala ko ay lalabas pa kami ng elevator at maglalakad papunta sa unit niya, pero nagkamali ako. Pagkabukas pa lang ng pintuan ng elevator niya ay diretso na kaagad ito sa unit niya. I already told my secretary to order us some foods. Saad niya matapos i-on ang ilaw. Isa-isang nagliwanag ang bawat parte ng unit niya. Namamangha naman akong tumingin sa buong paligid. Sobrang laki ng kabuuan ng salamin sa gilid. May malaki ring chandelier na gawa sa mamahaling kristal sa gitna ng sala niya na nagbibigay liwanag sa parteng iyon ng unit niya. Nauna akong maglakad sa kanya papunta sa sala. May malaking salamin kung saan makikita ang buong kamay nilaan. Kita ang ilaw ng buong syudad na kumikislap sa gitna ng kadiliman ng buong paligid at ang gandang tignan ng tanawin na yun. Nakapag-dinner ka na? Tanong niya. Umiling naman ako habang hindi pa rin tumitingin sa kanya. Nakatuon ang mga mata ko sa mga ilaw na kumikislap-kislap galing sa mga gusali. Nang magsawa na ako kakatingin sa mga ilaw, lumingon ako kay Queen na tahimik lang na nakatayo sa likuran ko. Tumikhim ako para mabawasan ang hiyang nararamdaman ko dahil sa pag-ignora sa presensya niya. Samantalang pag-aari niya itong tinatapakan ko ngayon. I can't believe you own a place like this. Well, he's not a billionaire for nothing, right? He might even has a lot of properties like this. Hindi ko alam na birthday mo pala ngayon. Simula ko. Yumuko ako at napapikit. Kaya bago ko pumunta sa opisina mo, bumili muna ako ng maliit na cake. Patuloy ko. Nakaramdam ako ng hiya nang maalala na naman ang pagtanggi sa paanyaya niya sa akin kanina. Why can't you look at me? Kahit kinakabahan, itinaas ko ang ulo ko at tumingin sa kanya. Nakagat ko ang pangibabang labi ko at kinurot-kurot ang mga daliri ko sa kamay. Pasensya pala kanina, hindi ko kasi alam. Nahihiyang sagot ko. Bumuntong hininga naman siya, tiniiwas ang tingin sa akin. Kinakabahan naman ako at tumango.
It's okay. I didn't tell you anything either. So yeah, I understand. Sagot niya na ikinangiti ko. Napatingin naman ako sa box ng cake na dala ko. Is it for me? Parang batang tanong niya, kaya mas lalo akong napangiti. Umupo ako sa sofa at binuksan ang box. Siya naman ay tumabi sa akin at nakatingin lang. Para naman siyang batang excited na naghihintay. Nang mabuksan ko ang box, tinusok ko ang isang maliit na kandila sa gitna ng cake. May lighter ka ba dyan o kahit na posporo? Tanong ko. Napatingin naman ako sa kanya nang may inabot siya sa akin ng isang mamahaling lighter. I smoke. Kumunot naman ang noo ko. Sometimes. Dagdag niya pa at hindi makatingin ng diretso sa akin. Tumango na lang ako at sinindihan ng kandila. Tumingin ako sa malaking orasan na nasa dingding ng sala niya. 11:21 PM na. Kinuha ko ang cake at humarap sa kanya habang hawak ito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mahina ang kanta ko. Nakatitig lang siya sa mga mata ko. Make a wish and blow your candle. Bulong ko at mas inilapit ang cake sa kanya. Nakatitig pa rin siya sa akin habang hinihipa ng kandila. Pagkatapos niyang hipa ng kandila, nilapag ko na sa mesa ang cake. Happy birthday! Nakangiti kong bati sa kanya at pumalakpak. Ngumisi naman siya sa akin. Pareho kaming napalingon sa pintuan nang may nag-doorbell. Tumayo siya at pumunta sa pinto. Pagbalik niya, may dala na siyang mga paper bag. Tingin ko, yun yung mga binili niyang pagkain sa sekretary niya kanina. Sumunod ako sa kanya nang pumunta siya sa kusina. Tinulungan ko siyang kunin ang mga pagkain at tinilipat ang mga yon sa plato. Tinulungan ko rin siyang mag-set sa mesa. Naglalagay ako ng mga kubyerto sa mga pinggan nang magpaalam siyang magpapalit siya ng damit. Pinagpatuloy ko naman ang pag-aayos sa mesa habang nagbibihis siya. Maya-maya pa ay naramdaman kong pinulupot niya ang dalawa niyang braso sa bewang ko mula sa likuran. Isiniksik rin niya ang ulo niya sa gilid ng lieg ko. May kung ano siyang sinabi na hindi ko naman maintindihan dahil nakadikit ang labi niya sa balat ng lieg ko. Kahit nakikiliti sa ginawa niya, hinayaan ko na lang. Ano? Tanong ko. Pinatakan muna niya ng halik ang lieg ko bago sumagot. I said, thank you for celebrating my birthday with me. Saad niya. Ngumiti naman ako. Kumalas muna ako sa yakap niya bago ko siya hinarap at pinulupot ang dalawang kamay sa batok niya habang nakangiti ng matamis. Nakalagay sa magkabilang gilid ng bewang ko ang mga kamay niya habang nakangiting nakatitig sa akin. Hindi man ako ang unang bumati sa'yo. Ang importante ako ang panghuli at kasama mong mag-celebrate. Sagot ko. It seems like you're pertaining to something else. Sagot niya at kumunot ang noo. Tinaasan niya ako ng kilay nang hindi ako kaagad nakasagot sa kanya. I'm not. Sagot ko. You sure? Tudyo niya pa. Tumango naman ako. 100% sure. Ngumiti naman siya. Ngiting ibang-iba sa mga ngiting ibinigay niya sa akin dati. Ngiting kontento at masaya. Tumitig siya sa akin pagkatapos ay sa labi ko. Ilang beses niyang ginawa yon at ang panghuli ay napalunok na siya. I tiptoed my feet, not breaking our eye contact and leaned closer to him. I closed my eyes as I pressed my lips to his soft lips.